Good day mga ka-EA! So for today's video, so kahapon nga mga kalapatids, nanggaling kami sa World Trade Center dyan sa may World Expo. Ayan, maraming manok, kalapati, reptiles at kung ano-ano pa. Ayan, tapos ito rin yung sitwasyon dito. Actually, abangan natin ngayon Pagbilao, Quezon. So pan race 1, pan race 2, tapos yung last lap ng 3 laps ni Madam Teresa. So sana walang gumawa ngayong araw para swabe lang yung paratingan natin if ever man, kasi nga napakaganda ng putok ng araw ngayon. Pero wala pang update ang BBC, si Birdie Birds, kung ano oras bibitawan ng aming mga kalapati dyan. So ang update, so ito yung ating mga ibon. Ayan, mga naiwan na lang dito. So kinarga natin yung ibon kagabi 4, mga around 10 na yon. Ayan, so malapit na yung derby, parang 2 training na lang halos. Hindi, actually isa na lang pala, pagtapos ito Migtos na lang sa Martes, tapos next week first lap derby na, kasi lahat naman ng ibon natin is naka all bird category. So ito yung mga nakuha natin kahapon, no, sa mga pa-games tsaka palista. Yan, may hagibis tayo na nakuha na lagayan ng tubig or patoka. Tapos meron din tayong nakuha ng sample ng kalapatids breeder mix. Ayan, so naghanap lang ako ng actually supplier dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakagamit na ako nito mga ilang beses, kaya lang yung kinukuhanan ko dati hindi na siya nagbebenta. So sumubok tayo ng ibang patoka. So nakabalik tayo ng Expo. Ayan, nagbigay sila ng sample na patoka. Ayan, no, breeder mix. So pinakain na agad natin sa mga ibon natin ngayon. Ayan, so sana meron tayong mapasyalan next week, no. So meron tayong tropa dyan sa may bandang Sapampalay. Medyo may kalayuan kasi, pero check natin kung magkakaroon siya ng stock ng ganyan kalapatid na mix, no. So baka sa kanya na tayo umorder. Baka gawin natin isang sako na lang para at least, kasi medyo may kalayuan yun, para pag bago maubos order na tayo. Pero check natin kung paano magiging scenario. Tapos lalagay na rin tayo doon ng All Herbs Probiotic niyan sa may poultry supply niya. So abangan nyo yung pagbisita natin doon sa poultry supply ng kaibigan natin dyan sa Sapampalay. Shoutout kay Boss Gerald Rabuya. Yan, ito yung mga bagong pairing pala natin. Yan, yung tatay ni Chocolab. Ayun, namumulbos na, halos namumuti na. Kulay pula yan actually, pero namumulbos pala sa sobrang kondisyon ng ating cup. Ayan. Tapos ito naman yung galing kay Madla. Ayan, baka by next week pag parisin ko to, medyo lugon-lugon pa to yung yung blue bar na yan, yung Taiwan na half sibling mismo ni Kobe, yung speedbird niya. So pinagpares natin yung nag-produce ng speed ko, tsaka yung speedbird naman na proven ni Madlalop TV. Ayan, shoutout kay Madla, kay Ekong, kay Paulop, kay Homing. Ayan, nakasama ko first time sa Expo kahapon, si Homing Pigeon. Ayan, so magpapakita na lang ako ng mga mangilan-ngilan na video clips dito sa vlog natin habang nag-aantay tayo ng actual release time noong pinaka-abangan natin ngayong araw. Ayan, so 117 km air distance yung pinakalayo, no, mula sa Pagbilao pabalik dito sa atin sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, sana talaga walang magawa ngayon, total linggo naman, no, para maganda ang paabangan natin, pauwian natin mamaya-maya lang. Yun mga kalapatids, welcome sa World Game Fowl Expo 2025. Dito yan sa may Pasay, sa World Trade Center. Kasama natin syempre Kumparin Dabarkads. Ayan, umalis kami sa Quezon City sa lugar ni Kumparin Dabarkads mga around past 8 na, pero nakarating kami dito mag-aalas 11 dahil commute lang kami, sobrang traffic. So online yung binili namin ticket, dito namin pinakita yung online na screenshot ng aming binayaran. So naka-access na kami agad, main entrance na mga kalapatids. At voice over muna tayo dahil medyo maingay nga talaga dito bahagya. Di rin tayo magkakaintindihan sa pinaka vlog natin. Ayan, so marami dito iba-ibang mga booth ng mga pangsabong na mga accessories, manok, kalapati, reptiles at etc. pa. Ayan, marami din pa freebies. So kailangan mo lang gawin is mag-registered. Minsan may mga pa-games pa sila, kagaya nung nandyan sa kaliwa, mga ruleta. May possible kang mapanalunan ng mga product. So dito is hinanap-hanap muna namin ni Kumparin Dabarkads yung mga magagandang pwesto, at napakaganda ng ngiti ng ating kumpare, grabe. At sa kabilang banda naman ay meron kami nakitang magandang anghel. Ayun, pasimple lang si kumpare, pero sabi niya mamaya babalikan daw niya para makapagpa-picture.
At eto, magsisimula na kami lumibot-libot. At kagaya ng plano, sabi ng mga kalapatids natin, ayan, pupunta sila. Ayan si Ekong, si Paulop, si Kumparin Dabarkads, at syempre si Homing Pigeon. Yan, sa wakas first time ko siya makita. At si Idol Reggie Cruz. Ayan, no. Dito ha, kinakabahan ako dito. Sobrang dami. Sobrang dami. Okay. BBC Manila 914 Pagbilao, Quezon. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta po sa ating palaro. Mga ka-BBC Manila, saludo po ako sa inyo. Pagbilao, Quezon. 1, 2, 3, release! Release! Ayan po mga ibon nyo, napakarami! Napakarami po ng ibon ng BBC Manila! Pakikabog! 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 Ay shit! Napakarami! Ayan po sila! Sana umuwi po lahat na ligtasan! Pakikabog! 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 Ay napakarami! Napakarami mga idol! Napakarami pong ibon! 75 years later. The next day. Yung update tayo mga ka-EA. So Monday morning na ngayon. Hindi na natin natapos yung vlog kahapon, Sunday abangan. So ang pinakainantay lang natin si Chocolab. At naiklak naman natin si Chocolab. Yun nga lang, hindi na talaga ganun kabilis. Dahil nagkapahirapan na naman nung linggo. Ayan. So nangyari, marami rin nakapagpa-cut off. Marami rin hindi pa nakaka-uwi. No? Pero yung ibang mga matutulin na nasa 1,000 plus yung speed, basa nung umuwi. Pero si Chocolab nung umuwi, tuyo. So ibig sabihin, either nagpahinga, nagpatila ng ulan, or naghanap ng ibang way para makalusot dun sa ulan. No? So salute at congrats dun sa lahat ng tumagos at nag-overall champion. So meron na rin result agad kagabi, yung 3 laps pan race ni Madam Teresa, at nalaglag na tayo ng tuluyan. So instead of third nung nakaraan, dahil sobrang baba nga nung naging speed niya, bumaba tayo ng 5th overall para sa 3 laps pan race ni Madam. So okay lang, ganun talaga, weather lang yan, pero at least yung subok natin na sumali sa pan race, kahit pa paano naging masaya ako. Ayan, tsaka kahit pa paano nagpuling-puling naman tayo nung nakaraan at nakapanalo naman din tayo gamit nga itong si Chocolab. So pinaka biggest challenge ngayon ay ang recovery ng ating mga ibon. Dahil yung 3 na huli na hindi ko na naabutan, pag check ko kagabi, okay naman. Nakauwi sila ng ligtas, no? 4 out of 4 tayo nun. Pero, ang ninipis ng katawan. Kaya yung isa natin dito na ibon, na medyo siga-siga na nakikipagkarambola, tinanggal ko muna. So, magpo-focus tayo na recovery. Hindi na tayo magmi-mid-toss this week. So, Lucena yung mid-toss ng Tuesday. Release ng Merkules, pero dahil nga is magiging 7 laps derby, magiging old bird category ng BBCN, doon tayo magpo-focus, no? Sa Friday na tayo magkakarga, so sana maging maganda yung resulta ng recovery natin. Medyo may kahirapan to, lalo na eto, ayan, no? Ayan, Chocolab, Nuipis Bagya, pero pa-recover na to. Pero yung 3 na nahuli, actually hindi ko na na-verify sa CCTV kung na oras sila dumating, pero kailangan natin silang tutukan para makabawi at makapagpaklak tayo ng first lap. Update weather. Ayan. So ito yung karugtong na sumunod na araw nung Ismasyan nung linggo. Actually dito sa San Jose del Monte, Bulacan, maganda panahon. Pero ibang mga kalapit na lalawigan sa gawing Quezon, yung mga nadaanan is maulan. Ayan, nag-adjust na naman tayo ng ating stock bird section. Pansamantagal is nilagay muna natin dito yung mga hindi pa nating gagamitin ng mga breeder. Ayan. Pero meron pala tayong nakalatag
this week. Ayan, sana masuportahan nyo. Ito yung batch 2 nung sinasabi ko dahil nagbabawas na nga tayo ng mga breeder, no, dahil hanggang March 31 na nga lang yung pinaka flyers drop natin. So nagbaklas na ako ng mga nakabreed nung nakaraan. So ito na yung nakalatag natin sa pa-trending bird ngayon. Ayan, so sana masuportahan nyo sa linggo na yan. So 3 ibon sa isang latag. Ayan. So para sa second quarter, so yung first quarter walang mapapanalunan. Walang mapapanalunan. Second quarter, third, tsaka fourth. Ayan. So ito yung para sa second quarter, Alphonse. Ito nag-produce na sa akin to ng Kalbayog Finisher. Ayan. Tsaka na straight lock ko ng Quezon Tumatnog. Itong Alphonse hen na to. So wala tayong choice kundi out yan dahil magbabawas nga tayo ng ibon dahil mawawala na yung malaking kulungan. Para sa third quarter, itong stop band rate na inbreed. Ayan. Imported by a pigeon line. Hen din. Hen. Ito hen din. At para sa huli at fourth quarter, so no overtime yun mga kalapatids ha. So end of regulation. So lahi pa rin ng Javier Leyte yung pang pinali natin. Ito yan. Itong nasa dulo sa kaliwa. Possible hindi. Ayan, may kidlat sa mata. Yan yung mga markings ng Javier ko eh. May mga konti-konting touch ng puti sa muka. Yan yung mga itsura ng ano natin. Ayan o, kagaya nitong pula. Ganon din o. May puti-puti din sa muka. So yun, sana masuportahan niyo yung ating trending bird. Actually may mga nagpa-reserve na ng slot, 100 slot only yun. So rekta mensahe lang sa ating Facebook page. So yan, magre-recover na tayo ng mga ibon. Ayan yung mga kailangan natin gawin, no? Ayan. Ginawa ko muna na pag-iwa-hiwalayin sila para mas mabilis ako makapag-monitor ng dumi, makapag-observe, tsaka kung ano pa man. So marahil dito ko natatapusin yung video na to. Ayan, shout out sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre wag kalimutan mag-like, comment, and share at mag-subscribe. Road to 20k subscribers na tayo sa ating YouTube channel. So sana makita natin yan by this week. Ayan, so ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan, no? Medyo nangangamba ako pero bibigyan natin yung best natin para makapagpa-recover to ng mabilis.